Hello. Good evening to everyone. Magandang gabi sa lahat. This is Justin Talk News PH. Bago ang lahat, I would like to request pindot naman yung like. Then try to share this video to your friends. And most important of all, paki-subscribe naman para dun sa mga bagong viewers dito sa channel na to. Paki-subscribe para naman tayo tumaas ang mga subscribers natin. Thank you doon sa mga regular viewers natin who continuously patronize Justin Talk News PH. Ngayong gabi na to, meron tayong mga topic na pag-usapan. Una nating pag-usapan itong pagkadawit ng pangalan ni Lisa Aranita Marcos dyan sa pagkasawi at pag-overdose ng coke ni Paulo Tantuco. At sino ba yung mga other personalities na pinangalanan sa isang police report na galing sa LAPD. So, yun ang i-discuss natin. And other matters with regards to dyan sa report na yan. Pangalawa nating pag-usapan, itong pagkawala ni Claire Castro dyan sa kanyang press conference. Bihira lang na hindi siya lalabas. Very unusual na biglang nawala siya at hindi nagkandak ng press conference. So, ganyan na ba kahirap nila dipinsahan si Lisa Aranita Marcos? Yun ang mga tanong at i-discuss natin sa topic na yan. At ang pangatlo nating topic, itong pagbisita nila. This is an official visit sa White House ni PBBM. At anong ini-expect natin outside of the White House? Ngayon pa lang, marami na tayong nalalaman at naririnig na they will prepare a big welcome party for Marcos Jr. at kay Lisa Aranita. At we will also include some details about their visit. Ngayon, the last, yung pilit na pagtakip ng mainstream media dito sa pangyayaring ito, itong pagkasawi ni Paulo Tantuco at ang involvement ni Lisa Aranita Marcos dyan sa pagkasawi na yan, pilit na tinatakpan ng mainstream media except bilyonaryo na hindi na maalala ng mga tao. Yun ang gusto nilang mangyari, na makalimutan itong issue na to. Pero nagkakamali kayo, mainstream media. Maraming mga vloggers na still active dito sa topic na to at kasama na tayo dyan. Ngayon, itong mga topic na to ay these are serious topics, so we will try to expound kung ano bang opinion natin. These are my own opinion at nagbibigay tayo ng komento according to what we understand on the events that transpired dyan sa pangyayari ng pagkasawi ni Paulo Tantuco. So yun ang una nating topic. Kasi may lumabas nga na police report from the LA, Los Angeles Police Department, na it was signed by a certain police officer. At nakalagay doon kung ano bang nangyari nung pumasok yung isang yung pulis na gumawa ng report na yun, kung anong nakikita niya doon sa loob at anong nadatnan niya. Sabi niya doon, ninanarate niya doon sa report na nakita niya, pagpasok niya doon, nakita niya yung isang tao nakahiga at pilit na resuscitate o buhayin ng isang paramedic. But after a couple, that was 11:40, then after a couple of minutes, 12:05 yata, and after PM at noon, diniklara na disease na yung tao na yon. Sino ba yung tao na yon? They didn't name him, but si Paulo yon. And then doon sa kwarto, nakikita nung pulis na yun kung anong sitwasyon, anong nangyayari sa loob ng kwarto. So nakikita niya na doon sa
sa living room, merong salamin ng mirror, the full of Coca-Cola. Then it spreads into the floor. Then nakita niya yung mga nakalukot na mga dollar bills na yun ang ginagamit na pangsinghot doon sa Coca-Cola. In the counter, may na-discover siya na plastic na may laman pang Coca-Cola. And also, doon sa counter, nagkalat yung white powdery substance na yun na nga ang Coca-Cola. So, yun ang nakikita niya. At doon sa loob, nadatnan niya si Dina Arroyo Tantuco. Siyempre, asawa niya yan eh. Then, si Lam, Lisa Arnita Marcos ang nandoon. At isa pang babae na si Alexa Miro, na yan ang girlfriend ni Sandro Marcos. I don't know kung saan si Sandro, basta yun ang nadatnan ng pulis. At yun, requested yung tatlo na yun napupunta sa presinto for further investigation. I think nagpunta sila doon. So doon sa investigation report nakalagay rin ito doon sa autopsy report na open pa yung kaso. So patuloy ang kanilang pagsiyasat diyan sa kaso na yan. Maraming mga pangyayari na dapat tuklasin kung ano ba talagang nangyari diyan sa pagkasawi ni Paulo Tantuco. Maraming nagsasabi na si Paulo daw first timer. Marami rin naman nagsasabi hindi, talagang drug user yan. Then Coca-Cola user. Maraming nag-attest na ganyan. At posible din daw na pinilit siya. Pinilit kaya? Kung drug user siya, bakit pipilitin? Nakalagay sa report na he was accidentally nag-overdose. It was an accident. Kasi sa US, alala mo, maraming artista na nasawi. Usually na nakalagay, kung hindi suicide, accidental ang pangyayaring yun. Kung nag-suicide, hindi yung aksidente. Maraming ganyan yung kay Michael Jackson. Sino yung isang magaling kumanta? Kay Michael Jackson, hindi accidental ang linagay. Iba, parang manslaughter. Dito naman kay, sino ba yung singer? Magaling. Accidental din ang nakalagay. Yun din ang ngayon. Kasi hindi nila nakita na itong tao na to ay magpapakamatay. Kaya accidental. Sabi ng iba, accidental daw. Kaya yun ang ibig sabihin ng accidental. So, whether pinilit siya o hindi, ang resulta, nag-overdose siya. Pwede naman sabihin na siguro kung isama yan sa investigasyon, matutuklasan nila kung ano ba talagang what transpired during that time. But doon nga sa scene of the crime, sabihin na natin scene of the crime, nandoon si First Lady Lisa Arnita. At yun ang ilang buwan nilang tinatago yan. Hindi diniscuss ng mainstream media, talagang tinago. Nung nagsalita, punta tayo kay so yun ang nakita doon sa kwarto na mayroong mga Coca-Cola sa floor, mayroong sa countertop, mayroong mga Coca-Cola. So maraming dollar bill. So ibig sabihin, marami silang gumagamit ng Coca-Cola during that time. So ito, maraming pananagutan. Ito sina Lam dyan. Dahil it took 11 hours bago nila i-report yung insidente. Kasi gusto nga nilang palusutin, gusto nila ipalabas na namatay lang sa cardiovascular disease or inatake lang ng puso. Pero hindi naman yan ang nangyayari. So
Isa yan sa mga problema nila. Kung paano nila ipaliwanag, bakit pinipigilan nila yan na i-report ka agad sa authority. Kung sa marami nagsasabi na kung ni-report pa yan, posibleng hindi mamatay ang tao na yan, na si Paulo Tantuco. Masisave pa sana siya. Ngayon, marami ring basihan na pwedeng mademanda ang mga nasa loob ng kwarto. Paano? Ang mga katanungan, paano dumating ang dyan? Ang Coca-Cola dyan. Sinong midala? Paano nakalusot yan? Kung galing sa Pilipinas yan, sinong midala niyan? Sino nagpapalusot niyan? Saan yan dumaan? Sinong midala niyan? Kaya yan, under investigation ng FBI na ang humawak sa kasong yan. Kaya, talagang delikado si First Lady Marcos dyan, na talagang madawit siya dyan completely. At, kasi nandyan yung pangalan niya, nandoon siya. Paano mo pasubalian yan? Anong sasabihin mo? Na yun na ang lumabas yan sa police report. At sigurado ako yung kwarto na yan, kung hindi lang sure kung nakapangalan ba sa kanya, kasi isa yun sa mga titingnan ng mga investigador kung sino nagre-reserve ng kwarto na yan. Kaninong pangalan ang nandyan? Bakit nandyan sila? Yun ang mga tanong dyan. Kaya it goes with further investigation. So naging open yung kaso na yan for further investigation. Kumukuha sila ng mga ebidensya dyan, at sa labas niyan, sa labas ng hotel room na yan sa Hilton, sigurado yan, pati doon sa yung pinapartihan nilang lugar, na maraming CCTV na yan. Yan ang pag-aralan nila. Pag-aralan nila. Pati yung pagpasok, kung ito naman, allegedly, kung pinasok nila yan through the diplomatic pouch, sinasabi na hindi na tinitingnan, hindi na sinasaya sa airport dahil may diplomatic pass din yung si Lisa Marcos. So hindi na yun. Hindi talaga makita. So yun ang isa sa mga titingnan ng FBI, kung paano na nakalusot yan. Sa tingin ko, itong kaso na to, napakabigat yan para sa kay Lisa Marcos. Napakabigat yan. Iwan ko kung kaya niyang lusutan yan sa mga ebidensya na ilalabas ng FBI laban sa kanya. Kaya talagang tinago nila yan ang husto para hindi mabulgar. At ito, napakalaking coincidence, o sinadya ba ng Panginoon na mangyayari ito, na mabulgar yung mga masama nilang ginagawa. Isipin mo Pangulo ng bansa may question sa drug use, asawa niya may question sa drug use. In fact, marami mga witnesses nagsasabi kasama yung mga anak, ganyan. So anong gagawin natin dyan? Babayaan ba lang natin yan? Hindi rin naman yan. Sigurado ako na hindi magpa-drug test yan, mag-hair follicle test. That's impossible. They will not do that. Parang ini-incriminate nila ang sarili nila kung gagawin nila yan. Ako hindi mangyaring gagawin nila. At alam mo naman, kung ang mentality ng mga drug user, ganyan, hindi yan mahihiya. Hindi yan mahihiya. Kakalabanin ka pa niyan. Kung you have experience na nakakilala ng mga drug user na matitindi, tatawanan ka lang yan. Yan nakita natin, nang tinanong si BBM, with regards to hair follicle test, tinanong siya ng isang reporter, tumawa lang siya, tinatawanan lang. Hindi sila sensitive sa mga ganyang tanong. Kaya yun ang mangyayari dyan. So, ito, kung sa Amerika talaga gawin ang investigasyon na yan, I doubt kung mahihilot nila yan. Ito, kung si Lisa Araneta, kung pupunta sa US na hindi kasama si Bongbong, na ma-extend yung immunity niya, posibleng mahuli yan kung lalabas na ang resulta ng investigasyon. So, maglalabas ng warrant yan kung mayroong probable cause na talaga sila involved dyan sa pagkamatay, at mayroon na siyang transgression, mayroong ginagawa sila mga violation sa batas ng Amerika, tulad ng pagpalusot ng
Coca-Cola na yan, isa yan sa mga hahanapan ng ebidensya ng FBI. Kaya napaka sama na nangyari at nakakahiya para sa bansang Pilipinas na malaman ng mga kapwa natin, mga Asyano, na mga bansa na nakapaligid sa atin dito sa Pilipinas, na ang ating panguluhan, hindi lang yung presidente, kasama pa yung first lady, ay may problema sa droga. Marami nagsasuggest na ipa-hair follicle test kasama na yung mga anak. Napaka-imposible yan, hindi ako maniwala niyan. Kasi yan ang ugali ng mga gumagamit ng Coca-Cola, hindi yan susuko. Tuloy-tuloy at hindi nahihiya yan. Kaya tingnan natin kung anong gagawin nila. Ito nga, sunod nating topic, itong tungkol kay Auntie Claire. Bigla siyang nawala. Parang ghosting. Parang boyfriend na hindi na nagpakita. Tapos, kasi it was expected from 11 o'clock to 1, meron siyang press conference. Dahil sa napakabigat na sagutin yan, yung kaso ni FL First Lady Lisa. Talagang mabigat yan. At nasupalpal din yan si Auntie Claire. Dahil nga, yung una niyang sinabi, pahayag na si BP Sara ang purveyor ng fake news. Ngayon lumabas siya ang fake news. Dahil lumabas na talagang si Lisa Araneta ay nandoon ng oras na nasawi si Paulo Tantuco. Ay ang sinasabi niya, nandito siya nung nangyari daw yun, na pumunta sa Girl Scout, mayroong mga pinakita mga video na mga lumang video na yun. Kaya mapasubalian yung sinabi mo na nandito, na ikaw ngayon ang purveyor ng fake news. Ikaw naman talaga. Paano magsusuri ka kay Inday, Sara? Hindi mangyari din yan. Parang addict din ito. Yan lang ha. Kung magsasalita pabalang-balang din pabalang ang mga salita ni Claire Castro. Kaya ito, tinamaan ka na ngayon. Doon to kung makapal din ang mukha nito, na kung hindi siya tanggalin ni BBM, hindi siya papalitan at patuloy pa rin siya, ay napakakapal ng mukha niya. Pareho siya sa amo niya. Kasi tandaan mo, kung anong sinasabi mo dyan during the press conference, that's an official statement ng presidente. Hindi yan pwede sabihin mo. Ang dami kasing na idea mo, ano mo lang yun, statement mo lang. You represent the president of this country. So lahat na sasabihin mo ay galing sa Pangulo. Huwag mong sabihin na sa iyo lang yan. So, yan, talagang supalpal ng husto dyan si Claire Castro. Kaya, abogada naman sana ito Bakit ganun ito nagsalita? Magkano kaya ang langis na binigay ni Lisa Araneta sa kanya para ipatuloy kanyang pagsisinungaling, pagsisiwalat ng mga fake news at mga mali-maling balita. So, yun ang komento natin dyan kay Claire Castro. Dapat sa kanya magbalot-balot na. Patuloy siya na didikit dyan sa administrasyon na wala na talagang walang honor. Ang kanilang reputasyon ay sirang-sira na. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa mga Pilipino, sa buong mundo. Kasi yung mga video na lumabas ay nakikita sa buong mundo. Magtatanong yung mga foreigner, ano ba nangyayari dyan? Bukod doon sa pinapakita na video ni Maharlika at ni spokesman Harry Roque, na-augment pa nito, nadagdagan pa nito pangyayaring ito to confirm na talagang mga drug user yung mga yan. Di ba? Talaga nakakahiya yan sa isang bansa. Tapos mag-ano ka pa doon, purma-purma, pupunta ka ng US, tataas noo ka doon na ganito, ganyan. Haharap kayo na President Trump. Ano pang mukhang iharap mo doon? At this is an official visit. Maraming kasama mga cabinet secretaries. Siyempre, didikit yung mga yan. So makikita natin kung anong mangyari dyan sa 22 yata. 22 to 24 ang visit niya. 20 yata siya, alis, so 22 ang meeting niya with President Trump. Ngayon, maraming bali-balita din galing sa New York, galing sa Washington DC na naghanda sila ng welcome party para kay BBM. At ito talagang
talagang sigurado ipapahiya ng usod yan si BBM sa Amerika sa gagawin ng mga magrarally dyan sa harap ng White House. Sigurado yan. Ano pang mukha ang ilalabas mo dyan kung sasabihin na Dictus Benedictus ka doon sa mga streamer at sisisigaw ng mga Pilipino-American dyan kung anong ginawa mo sa bansa. Isama na yung pagkidnap mo kay President Duterte. At isama si Lisa Aranita kung anong ginawa niya. Talagang nakakahiya yan. At mga Pilipino ay nahihiya. Sa totoo lang, marami akong nakausap na mga Pilipino na nagsabi sobrang kahiya na ang dinulot nyo sa administrasyon administrasyon na to sa mga Pilipino. At dapat na talaga mag-resign sila. Wala na yung rehab. Sabi ng iba, mag-rehab tapos ibigay mo na kay VP Inday Sara yung reins of power. Siya na maging presidente muna. Papayag kaya yan? Kung si Inday Sara hindi na ibabalik sa kanya, patuloy na maging presidente, ano mangyari sa atin? Di ba? Ito rin naman ang tanong ko sa militar. Papayag ba kayo? Ito tinanong sa inyo ni President Duterte. Papayag ba kayo na ganyan ang commander-in-chief ninyo? Na talagang merong problema sa droga, sa Coca-Cola merong problema, at ang kanyang first lady ganyan din. Papayag ba kayo, mga militar, mga AFP, mga pulis? Yung mga pulis ay ano lang yan kung saan ang makikinabang sila, nandoon din yung mga pulis. Yung mga militar talaga na may mga prinsipyo. Kung mayroon pang naiwan dyan na puro naman karierang iniisip at kaduwagan, mabuti pa sila Trillanes noon, nagkudita pa. Kahit na ganyan ka-asong ulol yan si Trillanes, sundalong kanin, at least may tapang ng kunti. Kahit binitbit ang niyan sa sinturo ng isang general ng pulis din, palabas ng peninsula. Na naubos na yung mga kutsara at tinidor sa peninsula. Yan ang kwento-kwento. Pero at least nag-attempt siya na kaya nga yun ang isa sa mga dahilan na naging senador siya. Na hindi naman kayang gayahin. Kung ngayon kayo gagayahin ninyo na hindi to act of sedition, na sa inyo to. Kung anong gagawin nyo, protektahan nyo yung mga tao. Hirap na yung mga tao, wala kayong ginagawa. Proteksyonan nyo ang konstitusyon. Hindi kayo kung totoo kayo nagmamahal sa bayan, dapat lumabas na kayo. Labas ha. Wala naman akong sinasabi kung anong gawin. Basta lalabas at magpahayag kayo ng inyong mga damdamin tungkol sa problema ng bayan at yung commander-in-chief ninyo at saka ang first lady, ang mga problema nila. Hindi ba kayo nahihiya na buong mundo sasaludo kayo sa ganyang presidente, sa ganyang first lady? Di ba? Nakakahiya yan sa buong mundo. Kaya ngayon mga Pilipino nahihiya talaga. Wala na silang ipagyayabang tungkol sa ating lahi bilang Pilipino. Dahil nga tayo pumayag na pamunuan ng ganyang klaseng presidente at first lady na ganyan, puro lulong sa masamang Coca-Cola. So ganyan. Ngayon, dito naman sa ginagawa ng media. Hindi natin, alam ko na takot ang media. Kontrolado talaga ng Malacanang ang media. Balita pa nga na may lugar dyan malapit sa Malacanang, nandiyan laging buffet dyan. At dyan kumukuha ng allowance yung mga binabayaran mga media, di ba? So, mayroong isang building daw dyan na nandyan daw lahat na mga bayarang media. Na I think every end of the month, every end of the month nagpunta dyan at kumukulikta ng sahod nila. This is allegation lang naman. Pero maraming nakawitness dyan. These are mga paratang. Pero kung iimbestigahan talaga yan, lalabas talaga ang katotohanan yan. But still, these are allegations of some sector who have witnessed na meron talaga dyan lugar para dyan sa mga priest na yan. At ito na ngayon, talagang pilit nilang tinakpan kung anong katotohanan regarding dito sa
pagkamatay ni Paulo Tantuco. Yung bilyonaryo, yun lang ang nagsabi ng yung nabasa nila doon sa balita galing sa isang newspaper sa US, sa Beverly Hills, na dinitali yung police report. At diyan nagsimula ang totoong balita. At itong bilyonaryo lang ang narinig ko na nagsasabi. Lahat na yan, GMA, ABC, lalo na ABS-CBN, Channel 5, walang linabas dyan. At saka yung mga madada dyan, sina Arnold Clavio, si Karen Davila, walang sinasabi kung si Inday Sara pa yung nagkaroon ng ganyang problema. Sabihin natin, halos oras-oras maglalabas yan ng komento or video regarding sa kay Inday Sara, sa mga paratang nila kay Inday Sara, kung si Inday Sara pa ang nangyaring ganyan. Ngayon, meron ba kayong nakita na galing sa mga estasyon na wala? Talagang kinontrol nila ang pangyayaring iyan. Kaya ito nga, paano yung lumabas ang problema ni Gibo, tapos sa dulo ng paratang nila na wala na raw si Gibo yung kanyang Maltese citizenship. Parang gimmick lang. Akala siguro nila kakagat yung mga tao, hindi na makakalimot, hindi ganyang kabigat ang nangyari. Not unless meron kayong gurgurin na tao, pwede yan, masuwi ninyo yung news, yung balita with regards to dito nga sa pagkasawi ni Tantuco at involvement ni Lam diyan sa problemang yan. Ngayon, other than that, itong missing sa Bungiro na marami daw mga buto, na buto raw na nakuha sa ilalim ng sabi naman ng sa aso naman yan. Talagang sinadya namin yan para kakainin daw ng mga bangus. So ganyan pala kasarap ang bangus diyan. Talagang karne ang kinakain. Pati yung mga taliwis, kaya pala malalaki ang taliwis diyan, tawilis diyan sa Lake Taal. Tapos yung sa mga diving, hindi ako nanonood, nabubuisit lang ako Kasi sinabi doon, yung witness nila na tinalian daw sa liig, tinapon na may pabigat na sako ng buhangin. Pag ahon, wala namang nakatali ang liig. Doon sa mga kalansay na sinabi nila na natuntun daw nila sa ilalim ng nakita mo yung video, napakadilim, paano nila makita yun? Talagang ito, one way of covering up, whitewash nila ang pangyayaring ito with regards to itong problema ni Lisa Araneta na akala nila mawala. Hindi, alam na ng mga tao yung mga ginagawa, lalo na si Buying. Alam na mga drama na ginagawa ninyo para lang hindi na pag-usapan yung problema na yan, pero nagkakamali kayo. Hanggang ngayon, yung pa rin ang topic ng karamihan ng mga vloggers at mga tao sa Pilipinas. Ang iba nasa shock, ang iba na yung mga dating kumakampi kay BBM at kay ngayon nagdadalawang isip na, lalo na yung mga loyalista, ganyan pala kawalang hiya itong pamahalaan na to. So itong lahat na pangyayari ito, this is ito yung ginawa ng Panginoon, God's hand na nag-intervene, God's intervention na ito. Kasi yung mga pangyayari talagang tumatama sa pagkakataon. Tulad nito, si BBM papunta ng US. Ngayon, narinig ko sa mga vloggers doon at sa mga association na tulad ng Maisog, they are preparing. Kaya talaga lalong mababaon sa kahiyan si BBM. Napakalakas pa naman na Maisog dyan sa Washington, sa New York, sa California. Kung magsama-sama yan dyan sa White House, o ano mangyari dyan? Magsisigaw doon. At saka entertainin kaya. Ano kayang gustong ipakiusap ni BBM na i-absuelto siya? Hindi gagawin ni President Trump yan. Batas ay sa batas. Lalo na alam ng mga tao dyan, alam ni President Trump kung gaano ka laki ng Filipino community dyan, mga citizens na Filipino-American. Hindi siya gagambol ng ganyang. At saka hindi naman bangag si President Trump, hindi yan makikinig sa iyo, BBM.
kung anong pakiusap mo dyan. Talagang ipa-iral dyan ang totoong justisya dyan sa Amerika. At yun ang mangyari kay Lisa. Alam ba ninyo na 20 years ang kulong diyan? 1 million daw ang penalty or lifetime ang kulong. Wala na. Period na kayo. Sa ganyang niyo, prestige niyo wala na. Ang reputation na wala na rin. Hanggang sa mga anak ninyo yan. Wala nang Marcos na talaga. By that event alone, wala na. Hindi ang mga tao kasi, hindi nila maalala yung ginawa ni Marcos nung regime niya. Ngayon, pinaalala na ganyan kawalang hiya yung mga Marcoses. Kasama na yan si Amy. Hanggang ngayon, hindi nagsasalita eh. Dapat siya, pagkatapos ng eleksyon, dada siya noon. Ngayon, may nakarinig ba kayo kay Amy? Talagang protektahan niya ang lahi niya. Alam niya yan, kaya hindi siya nagsasalita. Puro siya impeachment, pero dito wala siyang sinasabi. So anong ibig sabihin yan? Ay tinatago din siya. May pinoprotektahan din. Kaya sabi ko nga, hindi talaga ako bubuto Marcos at hindi ako bumuto niyan. Kahit na in-endorse siya ni Inday Sara. Kasi sabi ni Inday Sara, nasa inyo na, ibubuto nyo, hindi. Talagang hindi ko bubuto. Sinabi ko nga, tradisyon namin na hindi na talaga bubuto ng Marcos. At totoo yan. Kasi alam ko talaga anong klaseng mga tao mga Marcoses. Maraming naguyo, maraming nabudol. Kaya nakabalik sila. Ngayon, ito na nga. Bantayan natin kung anong mangyari nito. Excited ako doon sa pangyayari ng rally dyan sa 22. Dyan sa US. At of course, itong rally din dyan sa 19, ni BP Inday dyan sa Dahig, plus yung rally sa 27, ang daming rallies na babantayan natin sa Seoul, Korea, sa Korea. I don't know kung nasa Seoul ba, na magiging guest speaker si Inday Sara before the SUNA. So, marami tayong abangan na darating ang pangyayari. With regards to dito nga sa pangyayari kay Lisa Aranita Marcos, nail in the coffin ito sa administrasyong Marcos. Yan na ang talagang final blow na sa kanila yan. I don't know kung paano sila tatayo with regards to this incident. Alam mo ba yung mga tao dito sa VGC, ang dami dyan mga foreigner, pero mas updated pa sila kaysa akin. Alam nila yung mga pangyayaring ganyan. Aware sila dahil dito sila tumira, nakatira na rin sila dito eh. Alam nila kung ano ba talaga ang nangyayari sa bansang ito at nanghihinayang na kung hindi pa lang mali yung desisyon ni Sara, hindi na sana magganito ang Pilipinas. At sila apektado din kahit mga foreigner sila, kahit dollar ang tinatanggap nila kasi nababawasan na yung natatanggap nila dahil sa mahal ng mga bilihin. Kung hindi yan marunong mamalingki, yung mga foreigner yan, hindi na pupunta palingki yan. Grocery yan pupunta. Lalo na dito sa BGC, napakamahal dito. Kahit yung sa market, mahal ang mga binibita diyang pagkain. Kahit yan sa mga supermarket nila. Iba kung sa palingki ka. Palingki ka ng Taguig. Mura talaga. Mura ang karne. Mas mura, ibig sabihin, kahit mahal. Kahit matindi ang inflation, pero kung ikumpara mo sa loob ng supermarket, malayo. So, yun ang ibig ko sabihin. Dahil sila naapektuhan din. At ang isa talagang concern nila, insecurity. Talagang takot na takot sila lumabas. Mga anak nila, bantay sarado. O baka makidnap yung iba. Nangyari na dito na pinutulan pa ng daliri. So, ganyan ang sitwasyon ng Pilipinas. So, ito, marami tayong, sabi ko nga kanina, marami tayong babantayan. So this will be an exciting week ahead, and I hope this will turn out very positive at yung natin, yung lagi nating dinadasal na si President Duterte ay makauwi na siya na healthy. Yun ang gusto natin mangyari. At ang tadhana, ang destiny ay parang pumapabor sa atin na mga supporters at kay VP Sara at kay President Duterte this time. Binibigyan tayo ng consolation na ganyan ang nakikita natin
na unting na-reveal ang mga kademonyuhan ng administrasyon na to. So we hope na patuloy itong ganitong pangyayari at makamit natin ang totoong pagbabago dito sa Pilipinas at patuloy nating mahalin ang ating bansa at ang ating demokrasya at freedom natin, free speech. Mahalin natin yan, protektahan. So with this, maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. But before leaving this channel, kindly post that subscribe button para naman makaabot na lang tayo ng 1,000 subscription. Tulungan nating lumaki itong napakaliit na channel na to. At pakishare naman nito sa mga kaibigan ninyo. Then ring that notification bell para anytime that we have a broadcast, you will be easily notified. So maraming salamat sa inyo at magandang gabi sa inyong lahat. God bless po.